akala ko baka maano 'to kasi injury nga, eh, Mm. baka hindi matuloy, baka ano na naman, tulad nung nangyari sa nung nakaraan sabi ko. Kaya pero sabi man ni coach na, "Hindi ano 'yan matutuloy 'yan, ano tayo, training lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo training." And right now, kasama po natin no other than the champ himself, Jerwin Pretty Boy Angkahas. Champ, magandang gabi sa'yo. Kumusta? Magandang gabi din po sir, kamusta po? Ayos lang. Eto, bibilisan lang natin. I know that you're a busy guy, especially right now. Ilang weeks na lang, less than 7 weeks na lang at magbabakbakan na kayo ni Takuma Inoue sa Kokogikan sa Tokyo, ano? And kamusta ang training natin ngayon? Ano bang yung nararamdaman natin ngayon papunta sa laban? Ngayon po, paano na lang po kami, padadahan-dahan na din po sa training kasi, pa-kondisyon na lang din po yung inaano namin nila coach po, yung conditioning na ng inaano ni coach sa'kin po. Kasi nung nakaraang buwan kasi nag-hard na kami, tapos Okay. ngayon slow down na konti at, speed na yung kinukuha namin ngayon, sir. Ayun. Speed. Okay, that's very nice. Um, Champ, naalala ko lang ano, yung huli mong laban against dito kay Wilner Soto. You weigh in dun sa scale 121.8 definitely. Sa yung professional boxing career, it can be the heaviest mo dun sa heaviest na timbang mo nang sumampa ka sa ibabaw ng lona. How does it feel nung lumabang ka dun na ganun kabigat? Ah, sa'kin po, maganda po sa'kin sir kasi, na yung pakiramdam na yung hindi ka piga sa timbang Oh, tapos itong 'pag malaki ang timbang mo parang, ramdam mo yung lakas, mm. ramdam mo yung kondisyon ng katawan at, Okay. hindi pressure sa ano sir, hindi ka pressure sa Sa pagbabawas. pagbabawas. Oo, ang laking bagay talaga kasi ang tagal mo ring lumaban at nag-stay dun sa super flyweight division, eh. And, pero tanong ko champ, sa gabi nung laban mo kay Wilner Soto, ano yung timbang mo dun? Mga nasa ano po ako nun, eh, mga nasa 136 ata, 136, Ah, 135, mm. oo, ang bigat ano, parang ano na, lightweight. Opo, 130 parang mas mataas pa ata sir, eh. Sabi Mm. nga ni coach paabot daw ako ng 140, sabi ko baka hindi ako makagalaw masyado, sabi sabi ni coach, "Sige ano lang pakiramdaman lang natin kung anong magandang timbang at, Mm. anong, fighting weight mo talaga na komportable ka, na hindi ka bagal." Tapos, sabi niya, "Anuhan mo lang yung timbang mo, masdan mo lang kasi pagdating sa sunod na laban, yan yan yung ilalaban natin, yan yung tatargetin natin na maano yung timbang." Okey. Yun nga ang naisip ko dun champ kasi I was watching the fight, tinitingnan Opo. ko, sabi ko, I think yung naging strategy niyo dito ni Coach Joven, correct me, ang naiisip ko, parang gusto nilang pakiramdaman yung timbang kaya hindi sila nagmamadali. They wanted to take time. Gusto nilang pakiramdaman kung ano ba yung kayang dalhin ni Jerwin Angkahas dito. So I think yun talaga yung nangyari during that fight kaya umabot ng ilang rounds, eh, 'no? Opo, yun din po yung sinasabi ni coach sa'kin sir, eh, na 'di magmamadali at, ingat talaga yung sinasabi sa'kin ni coach kasi yun nga, baka magulat ako Oo, sa lakas ng kalaban kasi bagong salta nga sa timbang. sa timbang. Sabi niya, "Ano ka lang, huwag kang magmadali, huwag kang pressure para maano mo din yung ano mo, yung lalo lalo na yung mahaba ang round." Mm. Pero sa tingin ko po ano din, matibay din talaga din yung ano, si Wilner kasi Wilner, oo. veterano na din yun sir, eh. Ano na din tumanggap ng Suntok. suntok, magaling, Mm. magaling na tumanggap ng suntok. Tapos, para sa'min nun sir ano lang, nung nasa laban ako akala ko nga hindi yun babagsak, eh. Sabi ko Mm. kasi, siguro sabi ko ano niya yung dahil sa timbang na mas Mm. kabisado niya, gamay na yung bigat ng Weight suntok division, ano mm. o sa division na yun.
Akala ko nga para sa akin no'n yung time na yun, 'di ko akalain na, matatamaan ko siya sa Matat tiyan lang pala yun, sir, eh. Oo nga ano. Well, Oo, it was a good fight ano, kasi tinitingnan din namin, eh, alam naman namin na parang anytime if Jerwin Angkas wanted to take out Wilner Soto, he can, eh. Parang sabi ko nga, papakiramdaman niya itong, division na 'to, che-check niya yung kanyang movements, yung galaw and especially yung power, and it was good enough that, it was ayun talaga yung plan ni Coach Joven at ninyo. At napakalaking diperensiya din talaga yung yung rehydration ano? Process. mm. Imagine nung nasa IBF ka, it's always like kailangan hindi ka lalagpas ng 10, 'di ba? 10 Yes pounds. po. Yun yung isa din sa mahirap sa ano po, eh, sa nung 115 pa ako, sir, kasi yung 115 tapos ang idadagdag mo 10 pounds sa kinabukasan, Mm, 125. Eh, yung feeling na 125, sir, ano pa yun, sir, eh, para sa'kin parang nagda-diet pa rin ako nung time na yun mm. na ay yung timbang na yan, pakiramdam ko parang Kulang pa, kulang pa. kulang pa kasi, dati siguro nung bata-bata pa tayo, sir, eh, maano natin yung timbang Oo. um, parang, ah Makuha, mabilis lang, oo, walang problema. walang problema tapos nung magpabigat ka, hindi gaanong, bigla. Eh, ngayon, Oo. sir, isang ano nung nakaraan, isang kain lang ako sa ano pagkatapos ng timbangan. Mm, Kasi isang kain ko lang 120 ano na agad, eh, 125. Eh, oo, binabantayan na namin baka sosobra na, eh. oo. Kaya tubig na lang, lagyan na lang akong So, tubig. Basta pagkatapos ng timbangan, sir, isang kain, yun na lang yung ano ko, sir, eh, yung pag-recover ko isang kain lang pag-recover. talaga ako kasi Oo, abot agad ako ng 125. Tapos oo. pagkatapos naman kinabukasan na timbang, ah, ano naman, hirap naman magdagdag uli ng kakain ka uli ng marami kasi ma Mabigla. baka mabigla ka, baka maano din yung tawag niyan, pagdating sa laban busog ka pa, gano'n, Mm, parang ang hirap talaga ano nung ano, sir, yung may timbangan kinabukasan sa IBF kasi oo. pigil pigil ka talaga na hindi katulad sa, ibang ano, sir, na pagkatapos timbangan bahala ka na kung anong Bahala na. gusto mo, oo. Pero 'pag Oo. sa IBA po, gano'n talaga sila, gano'n kahirap Oo, din. ganun sila Kaya kahirap. kaya nga din po na ano, nag-ano din yung IBF na parang ako yung matagal din naghawak ng ano sa IBF kasi yung iba inaano talaga nila na Binibitawan na 'no? oo, kasi gano'n din kahirap yung ano ng IBF, Oo. sir. Pero, kanya-kanya, sa ano naman po sa WBC parang ano din, eh, iba yung sistema din nila sa timbang, eh. Mm. Ayun nga, kanya-kanya talaga, eh, napakahirap talaga. Marami nang nadali diyan sa rehydration rule Yeah. ng IBF kasi it's not enough para makapag-recover ka, especially like you, Champ. Ang laki mo, Mm. tangkad mo 5'6", 5'7", tapos nakukuha mo yung gano'ng timbang, and I think ito talaga yung suitable, na timbang para sa'yo 'no. Still, marami pa ring, unang laban mo 'to sa bantamweight. Yes po. Unang laban mo nung nakaraan sa super bantamweight. So, it's going to be excited na talaga kami makita yung performance mo dito. Pero Champ, Yes. bago ka umuwi nun dito sa Pilipinas, 'di ba I think December 3 or December 2 ka ba umuwi dito sa Pinas? December 3, parang 3 December yata. 3. Opo, Oo, December 3. Pero bago opo. bago ka umuwi nun, naalala natin, supposedly yung laban mo with Takuma Inoue was scheduled on November 15. Kaso Opo, nagkaroon November ng po. issue, parang more than 2 weeks, October 28 ata nung sinabing cancel o postpone dahil Hmm, nagkaroon siya ng rib injury. Ano yung yes. naramdaman mo? Kasi dun sa timeline na yun parang eto na, eh, malapit na, eh. Yes. Malapit na yung pagkakataon, eh. Ano yung naramdaman mo dun? Na-frustrate ka ba ng konti or nag-alala ka na baka mamaya hindi matuloy 'to or Ah, yun na po, yun na nasa isip na ko na din po yun, sir, eh, na, akala ko baka maano 'to kasi injury nga, eh, mm, baka hindi hindi matuloy, baka
ano na naman, tulad nung nangyari sa nung nakaraan, sabi ko. Kaya pero sabi man ni coach na, "Hindi, ano 'yan, matutuloy 'yan, ano tayo, training lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo training." Kasi nung time na 'yun maganda na yung kondisyon namin nun sir, eh, Mm. nagbawas na kami ng timbang, ah, ano na kami, yung pakondisyon na talaga sir, eh. Papik Kaya na, nung papik na. peak na talaga, peak na, nasa peak na kami sir, tapos Oo. padandahan na lang kami, timbang na lang yung Hmm. binabantayan namin. Tapos sabing, uy, tumawag si Sir Sian, "Win, na ano nga daw, ganito, may injury nga daw si Takuma." Mm. Eh, pero ano naman ako niyan sir, lagi naman akong handa sa mga ganyan na ano, kasi sanay na din ako, lagi akong napo-postpone-nan ng laban sir, eh. Kaya Oo. gano'n lang pa rin, ano pa rin kami, training pa rin, Mm. sabi ni coach. Tuloy lang, oo nga, eh. Nakaka-sparring mo din dun sina Jake Bornea, sina Oh, Jade, sina Sultan at saka si Marlon Tapales, ano. And right now nung oh, nagkausap tayo sa Ilorde, ang yes sabi po. niyo, sa ABAP kayo nagti-training ngayon. Siyempre kamusta Mm. naman pala yung mga ano natin dun, mga kababayan natin na future world champions, Yung sa national team po. national team, oo. Opo, do'n po kami naka-sparring po natin sila Carlo po 'no, si Carlo Paala, Paalam, oo, Bascon, yung taga Davao din na isa, nakalimutan ko yung apelyido. At saka ano po, ganda ng experience do'n sir, maganda yung ano, kasi ang bibilis ng mga alam naman po natin ang bibilis ng mga amateur, at yun yung kailangan din natin po sa mm. laban ni Takuma po, kasi Tacoma, alam naman natin si Takuma, mabilis din si Takuma lalo na sa footwork oo. at, yung para kaya inano ni coach na dun mag-training din sir, kasi yung style nga din parang kahawig lang din nila ang ano ni Yung Takuma. Tacoma Opo, game yes plan. po, lalo na sila ano po, sila Carlo, ang gagaling, eh, mga ano natin 'yan, mga, national Medalist natin, eh, mga oo. medalist natin 'yan po, mga Olympian. Correct. Yun nga, eh, 'no, it's a good plan kasi kung babasahin chineck ko yung mga laban, ni-review ko yung mga laban ni Takuma Inoue, ang bilis ng footwork, yung mga half Mm, step back niya and then atake. Kumbaga yung mm. galawan ni Takuma Inoue is Parang yung sa sa amateur. amateur, oo, Mm, tapos gano'n puntos-puntos, lapag ng oo, quick 1-2 and then atras agad, ayun yung hmm. ginagawa ni Takuma Inoue. Pero champ, hindi niyo naisip na like for example, nag mag-high altitude training kayo in Baguio to make sure na okey yung condition and all, hindi nasagi sa isip niyo 'yan? Hindi po kasi unang-una po nung galing kami sa ano po, sa, Las Vegas, High nakatakbo na rin, altitude na kayo? yes po. Okey. Tapos yung dito naman po din sa ano, sa'min po banda sa Magallanes po, malapit Magallanes, na sa Tagaytay po, may mataas-taas din na mga bundok po, mm, nakakaano din po kami, nakakatakbo din po kami ng matataas po. oo. Alam mo ba champ, ni-research ko 'yan, yung area niyo sa Magallanes, Mm, yung sa Magallanes, Cavite and, according po sa mga numero, eh, medyo mataas din po ito, elevated dito sa sea level. Although hmm, yung taas nung Baguio parang times 4 nung sa hmm, inyo. So, diyan hmm. sa Magallanes, so mataas na rin talaga. It's a good place para mag-training at, para sa conditioning. Pero meron ba kayong ginawang kakaiba rito? Like sa mga previous camps niyo, para mag-prepare dito sa laban knowing na bantamweight na yung paglalaruan mo? Um, da yung ano nga po, nag-ano kami, dagdag kami ng, power. Kailangan pa Oo, namin ng, opo, power, at saka yung bilis po, kasi kailangan naming makasabay sa bilis ni ano talaga, ni ni Tacoma, Takuma, opo. Yun yung mm. iniano sa'kin ni coach. Pero nung nakaraan nag-ano muna kami, power, tapos ngayon speed naman. That's nice kasi yun talaga, eh, and, chineck ko din yung mga laban, ni Tako Tacoma, yes po. yung laban niya kay Nordin Obali, yung tanging talo ni ano, eh, ni Takuma Inoue and ang ginawa dun ni Nordin Obali, he matched the speed of Mm, Takuma Inoue
Saagutan sila. However, mas mabilis ng bahagya itong pumasok si Nordin Ubali. Kaya nahirapan din dun si Takuma Inoue. Pero yung laban niya dito kay Liborio Solis, chinek ko during that time, sila yung number 1 and number 2 sa WBA after na ibakante ni Naoya yung mga titulo. Sila yung number 1 and number 2. Kaya lang 41 years old na si Liborio noon eh. Ubali po? 41 ano. Oo, hindi, si Liborio Solis yung huling nakalaban, oo. 41 na. Opo. Kaya nauunahan niya, nagugulat eh. Pagka binatuan niya ng 1-2, atras agad, hindi na ganun din kabilis yung reflexes Pero oo. umano din talaga, sumugod din talaga si Oo, nun. si Liborio. Sumugod din talaga yung Solis. Yung Solis, oo. Nakita ko yung ang nakita kong ginawa ni Champ, sorry. Ang nakita kong ginawa doon ni Liborio, nagiging matagumpay siya doon pagkat dinadala niya sa lubid itong si Takuma kasi pag nasa gitna nakakakilos eh. Oo. Dapat talaga ganun talaga yung yung ma-corner mo talaga siya kasi kung di mo siya ma-corner, mabilis yung pa eh. Yun din yung kumbaga kakahanuhan nila ng kapatid niya si Naoya. Naoya eh. Yun yung pagkakaiba din nila. Itong si magaling sa footwork to eh. Si Takuma. Pero opo. Kahit na si Naoya naman maano sa footwork pero ngayon nasa siya eh, nasa tawag nito, yung pasugod na rin siya sir eh. Dati mabilis yung ngayon siya na yung sumusugod sir eh. Oo, siya na yung nape-pressure eh, no? Nape-pressure po. Oo, yun na yung Champ, matanong lang ako, maiba ako kasi chinek ko yung history mo and the last time na naging dehado ka bago ka nag-champion was when you fought Macjo Arroyo, dehado ka doon. And then all throughout after winning the belt, naging yamado ka up to the point yung unang laban nyo ni Fernando Martinez, yamado ka pa doon pero nung pangalawa naging dehado ka na. But right now, eto, dehado ka uli dito kay Takuma Inoue. Parang nagulat ka, ba't ganun? Well, mga boxing experts yung nagsabi. Pero how do you feel about it? How do you feel about it doon sa pagiging underdog mo? Po, para sa akin po, din yan, isang nagbibigay ng motivation sa atin yan, sir, na maging underdog kasi kumbaga, gusto ko ipaano din, tulad nung kay Macjo po, talagang ilan lang din pong naniniwala na mananalo ako kay Macjo kasi yung Macjo magaling, naging Olympian din ata yun. Tapos isa din yung nagkaano sa akin talaga sir yung maging underdog po. Oo, pagbigay ng motivation, ng lalong determination para mas makuha natin to. Kasi kung tutuusin, Champ, minsan nga nagla-live ako dito always. And sabi ko parang nung taong 2023 parang sinasakop na tayo ng mga Japanese pagdating sa boxing eh. Parang nado-dominate nila tayo eh. Sila, si Coach Ernel Fontanilla in the house. Coach Ernel, thank you. Ito yung mga friends natin, Jump, sina Daryl Nacario, sina Winter, kanina nandirito. Maraming salamat. Sina Pastor, sina Rocky Escalante. Talagang itong mga solid na laging pagka nagla-live commentary ako, nandirito itong mga to. Mga kaibigan natin yan. Pero ito, si Takuma Inoue, I know, napanood ko yung interview sa'yo ni Brother Winter. And sinabi nyo nga na you're not taking them lightly kahit nasabihin natin na 20% lamang po mahigit ang knockout percentage nitong si Takuma Inoue. And ang huling southpaw na nakalaban nito is way back 2021 pa against Shigowake, kababayan niya rin. Do you think magkakaroon ba ng ng advantage on your part knowing na ang nakalaban mo is an orthodox tapos ang huli niya nakalaban din is orthodox din, hindi southpaw, medyo matagal-tagal na? Para sa akin sir, kasi pagkakaano ko talaga sa mga Japanese, magaling talaga yan sila
kumuha ng mga ano sir, yung mga Sparring tawag partner? dito, sparring partner at, siguro makaka-adjust din 'yan sila sir kasi, lagi yang ano, nung naka-ano kasi ako diyan sa Japan lagi 'yan silang parang nagbabasa sa ano, mga video ng mga kalaban nila, lagi nilang Mm. pinag-aaralan, gano'n sila sir, eh. Masipag Pero sila 'no? masipag sila mag-ano, tingin kahit na sa mga sparring, basta may mga ano sila, parang tinitingnan nila yung kung anong mali mo sir, eh, yun yung tinitingnan nila tapos Hmm. yun yung gagawin nila. Kaya Mm. dito sir sabihin ko na siguro 'pag, dating na talaga sa laban nito, yun nga yung ano, yung kumbaga yung experience na lang para sa'kin kasi hindi ko rin masabi na kahit na matagal siyang hindi nakalaban ng southpaw, eh, Oo. palagay ko naghahanda yan ng lalo na ngayon kasi unang depensa niya po. Oo nga, unang depensa at, Hmm. it looks like at this point mabigat-bigat mabigat-bigat yung depensa nitong si Takuma Inoue. Now, dun sa kanyang game plan, dito I mean, alam natin that he has this footwork, Hmm. pero matigas din 'to, eh. Naalala ko napanood ko yung laban niya kay Froilan Saludar, he got dropped. 'Di ba Mm, bumagsak siya kay Saludar, pero opo, biglang ang lakas nung tama na yun. Ang lakas nung tama nung 1-2 na yun ni Saludar and then yes po. tumayo and he rallied para makuha yung panalo 'no. So matindi, matigas din 'to. Do you think na it is because na yung magandang preparation, it really helped him para dun sa tumayo, bumangon and manalo? Yun din talaga yung ano, isa sa ano talaga sir na 'pag insayado ka, 'pag, tulad nun nung bumagsak siya parang, parang wala lang, parang talagang ano, yun yung nakakatulong talaga sa ano sir, sa pag-iensayo po. Nakuha niya yun Mm. dahil sa ensayado siya. Kasi kung sa iba yun sir, kung sa iba yung mga tama na yun baka hindi na ano yun, hindi Hindi na natatayo. tatayo, eh. Totoo, Oo, totoo yun. tapang tapang din talaga kasi nung ano nga, sumugod pa siya, pasugod din siya, eh. Oo. Kaya sabi ko tibay ano na, eksperyensiyado na rin 'yan si ano po, Takuma. Hindi na Takuma. rin basta-basta 'yan, sir. Mm. Kumbaga nagiging mautak at beterano Oo, na hindi na rin oo, basta-basta sumasabay, nagiging, oo. technician na rin dun sa ibabaw ng ring ano, hindi na Mm, mapusok, hindi katulad oo, dati kaya siya nadali ni Froilan Saludar, eh. Umiinit siya, oo, gustong umatake kaya nasingitan ni Froilan Saludar that time. Ang opo. isa nga rin sa nasasabi ko, champ, one of the reason kung bakit umaangat ngayon ang boxing sa Japan, it's because nandoon yung Naoya Inoue, parang siya yung Manny Pacquiao natin noon, nung Mm, champion pa si Manny Pacquiao, siya yung nag-aangat ng ano, ng pantira talaga. kumpiyansa, oo, kumpiyansa ng mga Filipino fighters. So same goes din sa Japan ngayon, parang si Naoya Inoue nagbubuhat, sa kanila para makapagbigay ng kumpiyansa. Now, yung laban mo dito, do you have any specific, like for example alam natin siyempre yung game plan, Yes. mahirap natin ibuko ngayon yan kasi, katulad ng ginagawa niyo, but have you watched yung mga galawan nitong si Takuma Inoue, and then you formulated, meron kayong blueprint ni Coach Joven Jimenez na makikita namin dating ng February 24? Opo, may inano naman po kami na mga ano din po na counter, mga, kung anong mga mahilig na ibato ni, Takuma po. Takuma, oo. Sabi ni coach, ganitong gawin mo pagdating sa laban, i-ano natin yung counter na 'to, pina-practice po namin yung counter po. Maigi Hmm. inano din kami na counter, sana tumama. Oo, kasi alam naman natin na at some point nagiging careless din 'tong si Takuma Inoue, especially 'pag tinatamaan siya. Nakikita ko 'pag tinatamaan siya, medyo nagbo-boast ito, binababa yung depensa, parang hinahampa katulad yung nangyari Oo, kay Liborio Solis. 'Pag medyo oo. tinamaan siya, parang gusto niya ipakita na, "Wala, kaya ko pa," parang gano'n, eh. It's something na I think it will be a big mistake in case na gawin niya in front of you. Pero champ, kailan niyo planong, lumipad papunta sa ano, sa Japan?
Yung pagkasabi ni coach sa'kin sir baka 7 days bago ang laban, parang isang linggo gano'n lang kami mag-ano sir, eh. Mga nasa ano na 'yan sir, mga 18 Ah, ata gano'n, 18, oo. 18, okey. O Para masanay pa kasi tiningnan ko yung weather ngayon sa Japan, 11 degrees lang sila, eh. Dun sa Kokogikan, Champ, ang lamig oo. ngayon sa kanila. Ang lamig. Eh, buti Yes, sa'tin kahit papaano malamig din, although hindi naman gano'n kalamig. So, malaking factor din 'yun na oo. makapag-acclimate, masanay kayo sa timbang, ay masanay kayo sa oras, hindi naman gano'n kalayo at saka sa panahon napakaimportante din talaga 'no? Ano talaga maging tambay siguro kami sa kwarto o ano sir sa gym muna, hindi magkalabas-labas. Oo nga, oo nga. Pero ngayon Champ, tanong ko, kamusta na yung timbang mo ngayon? Ma Ano na ba, andron na? op Tumbok na yung opo tinatakbo? opo, inano na nama-manage naman po namin sir na ano ni coach, bago mag-ensayo at saka pagkatapos ensayo, sinasabihan ako ni coach na ganito lang muna ang ano mo, timbang mo tapos next week, ito naman hanggang pababa ng pababa po yung ano namin sir, hindi namin binibigla sir. Mm. Mm. Oo, para kasi importante knowing na nag-peak ka na last year tapos eto na naman umuulit ka na naman ng training. Do you think pagka yung mga gano'n nangyari, Champ, nagkakaroon ba ng impact 'yun pagdating sa conditioning dun sa dating ng laban niyo? Nag-peak ka na nung last year and then na-postpone, na-cancel and then eto umulit ka na naman. Nagkakaroon ba ng ano 'yun, ng issue pagdating sa laban or okey lang? Okey lang naman po sir lalo na ano lalo na kay coach, sanay na din si coach sa ano madali lang din maka-adjust si coach ng mga training. Inaano Mm. agad ni coach, "Win ganito lang muna yung training natin." Kasi yung pag-aano nga pinapahinga niya ako ng ilang araw yun, Mm. 5 days, 5 days, 3 days, pahinga ka muna walang training nung na-postpone tapos paano uli, balik uli, Mm. ah, alam mo ng limit sa timbang, "Win ano muna, recovery ka muna tapos, itong buwan ganito muna yung timbang mo." Tapos, ngayon, inano na namin sila, dahan-dahan na. Dahan-dahan na, dahan-dahan na. Eh, Champ, naalala ko din ano, yung kay Wilner Soto at some point, merong tulong naibigay si Coach Memo Heredia sa strength and conditioning. Yung naibigay ba ni Coach Memo Heredia, ina-apply niyo pa rin dito, nung sa training niyo dito sa ano, sa survival camp? Opo, may konti pong naano si coach po na puwedeng i-adapt sa'kin po lalo na sa itong laban na 'to inaano namin ni coach kasi, pero yung parang magka-same lang kasi yung nung wala pa si Coach Memo Memo? sir at yung ano, parang pare-pareho lang yung ginagawa namin sir, eh, ni ano kaya Okey. pagdating kay Coach Memo, ang kakaibahan lang dun kay Coach Memo yung sa ano po, sa takbo. May Mm. ano si Sir, Coach Memo na para sa endurance ata yun, endurance Endurance, oo. opo. Tapos iba yung ano niya, program niya sa pagtakbo. Hmm. Okey. So, kumbaga yung sa endurance which is napakaimportante pagdating sa fight night and then at the same time tulad nga ng sabi ni Brother Isla, sa di mag-burnout ano, importante din talaga yung pahinga. Pero ito yung mga sinasabi rin, sabi mag-ingat kayo Champ, uso ngayon ng flu, o nga palakas ng resistensya, lalo't malapit na ito mga kaibigan natin sina Jupao Gusol, susceptible si Takuma sa right straight. Champ, maraming salamat and, hindi na kita masyadong patatagalin. Alam ko magti-training pa kayo at, kayo ni Coach Joven, pagaling si Coach Joven. But before, natin tapusin, Champ, ano ba yung expect namin sa'yo come February 24? Pasensya sir, ako naman, lagi akong lalo na, opening sa atin po sa mga
kapwa kong boksingero na may world champion uli. Pagpabutihan ko lang po talaga yung laban. Ito, para sa akin, sabi nga ni Coach, huwag kang ma-pressure na ano. Sabi niya, Mm. itong laban kasi mas lumalabas po yung, sabi ni Coach, pag nakikita niya sa sparring, lumalabas daw yung ano ko pa sa boxing, yung skill ko sa boxing pag Oo. di ka masyadong tawag niyan, yung nape-pressure. Nape-pressure, totoo, Opo. totoo. Yes. Kumbaga, para kay Coach Joven, laro lang, yung tulad nung dati, laro lang, 'wag mong isipin na eto kailangan kong dalhin 'to, kailangan kong makuha 'to. So, 'wag mong pressure, same din, ayun din yung gusto kong mangyari. Laro lang, play yung katulad ng mga ginagawa mo, enjoy the fight and definitely, ah, dun tayo nag-e-excel katulad nga ng naobserbahan ni Coach Joven, dun lumalabas ang skills mo. Champ, tinatanong lang 'to, kapatid mo daw ba 'to si Zeus Ancahas? Pamangkin po. Pamangkin. Po. Pamangkin. So, marami rin kasi mga nag-aabang, best of ay, naku na ayun nawala si Champ. Ayun, sorry. Ito best of luck, agawin mo yung belt, get well soon Coach Joven, laruin mo lang Jerwin, kayang-kaya mo yan, no pressure. Champ, maraming salamat sa paunlak and Salamat hopefully po. bago po yung laban, makaulit pa ako sa inyong dalawa with Coach Joven Yes. para mas mahaba-haba, but we're praying and we're looking forward sa laban nyo. Suporta lang po ang community ng Sportsmanda sa iyo, Champ Jerwin. At ingat, maraming salamat sa oras at panahon. Maraming salamat, sir. Sportsmanda po. Thank you. Thank you so much po. Maraming salamat, Champ, and good luck. Thank you po.